Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Jet Trox. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bigla, sa oras na ito, ang mapagmataas na si Fang Kun ay mapatla, malamig na mga mata, halos patuloy na nanginginig ang kanyang ulo, habang ang kanyang katawan ay palaging nakatalikod. Imposible naman. Ito ay ganap na imposible. Paano niya magagawa ang ganoong malubhang pinsala, makipaglaban sa mga eksperto ng napakatagal, makipaglaban ng napakalakas? Imposibleng ipilit ito ng mga tao, kaya hinding-hindi ito magagawa ng Aaron. Nagsisinungaling ka. Sa ganoong seryosong trauma, napakahirap lumaban ng mag-isa sa napakaraming tao at mapanatili ang walang disadvantage, kahit na gusto mong kumilos ng malaya. Umungol si Fang Kun. Of course, people will lie, but facts are always facts, evidence, and evidence. Kung pinaghihinalaan mo na mali ang hatol ko, may mga doktor sa hukbo mo. Tawagan mo sila at malalaman mo. 7 matandang malamig na boses sumigaw ng paraan. Fang, pinaghihinalaan mo ba na ang elder ng Blue Mountain Pavilion ay hindi patas o hindi sapat na propesyonal? Malamig na sigaw ni Lu Roxanne. Siya ay natural na nabigla na ang Aaron ay maaaring lumaban ng napakatagal na may ganoong matinding pinsala, ngunit siya ay iba kay Fang Kun. Wala siyang pag-aalinlangan, ngunit mas humanga siya sa lalaking nasa harapan niya. Napakadugo ng ambisyon ng isang lalaki na parang panaginip. Nagulat si Fang Kun sa dagandong ni Lu Roxanne, ngunit mahirap sumakay ng tigre sa oras na ito. Pinatigas niya ang kanyang ulo at sinabing, bilang pinakamatibay na pag-iral sa tuktok ng asol na bundok, hindi ako nagdududa sa lakas ng asol na bundok pavilion. Gayunpaman, alam ng lahat kung ano ang ibig mong sabihin sa Aaron. Hindi imposible para sa nakatatanda ng Blue Mountain Pavilion para mahalin si Wo at bahay. I just think that I hurt Aaron. I saw so many eyes with my own eyes. Pagkatapos ko siyang tamaan, nakoma agad siya, di ba? Si Fang Kun mismo ay sumigaw sa kanyang mga pinagkakatiwalaan na may kasalanang puso. Oo, ang lahat ng malalapit na mananampalataya ay sabay-sabay na sumigaw, ngunit ang momentum ng kanilang boses ay hindi na. Ang mga mata ng lahat ay hindi bulag. Ang mga bakal na katotohanan ay nasa harap niya. Kahit na hindi sila kilala ni Fang Kun sa sopistikadong paraan, anong uri ng espiritu at pagtitiwala pwede ba siya? Narinig mo ang mahinang tugon sa likod niya, naging berde ang mukha ni Fang Kun at biglang tumalikod, nakatingin sa mga pinagkakatiwalaan. Ano bang pinagyayabang mo kanina? Muntik na akong mabuga ng langit kanina, pero ano ngayon? Pero sa pinakakritikal na sandali, ibinento ko ang sarili ko. Gayunpaman, saan niya naisip na maaari siyang maging walang hiya, ngunit ang kanyang mga crony ay hindi maaaring maging walang hiya. Fang Kun, kahit ang sarili mong mga lalaki ay hindi naniniwala sa sinasabi mo. Kailan mo gustong makipagtalo? Nang makita ito, hindi mapigilan ni Lu Roxanne na mapangiti. Lumingon si Fang Kun at nagkatitigan. Siya ay umuungal sa isang grupo ng mga crony. Basura, sayang mo. Hindi pwede, kapag handa na ang Aaron, magpapa-appointment ako para sayo. Mag-aaway ka na naman. Sinabi ni Lu Roxanne na may malamig na boses, buhay at kamatayan, hindi mo kailangang masyadong pakialaman ang aking nararamdaman, lalo pa akong nagmamalasakit sa taong ito, kailangan mo lang lumaban ng buong lakas, ang buhay na pananatili, paano? Panipi, nang marinig ito, biglang bumukas ang pupil ni Fang Kun. Hindi niya alam ang kakayahan ni Aaron noon, kaya sabik siyang sumubok.
Ayaw niyang ibalik ang dignidad sa pagitan ng mga lalaki, ngunit nais niyang lampasan ang Aaron. Ngunit ngayon pa lang, halatang alam na niya ang malaking agwat ng lakas sa pagitan niya at Aaron. Kung hindi lang naging maawain si Aaron, namatay sana siya sa kamay ni Aaron. Dahil dito, alam niya na wala siyang pagkakataong manalo ng Aaron, at sasalakayin niya ang Aaron sa ilang kasuklam-suklam na paraan. Kung gusto niyang makipaglaban muli, mas alam niya kaysa sa iba at may tiyak na pagkakataong manalo. Isa pa, may isang bagay na nagpapaisip sa kanya. Noon ay hinawi siya ni Aaron noon. Napakalubhal niyang nasugatan. Kung siya ay nasa isang gumaling na kalagayan, ito. Paano natin ito lalabanan? Buhay at kamatayan. Para kay Fangkon, natatakot ako na mas dead end ito. Hindi. Kung hindi ka maglakas loob, tumahimik ka na lang. Malamig na saway ni Lu Roxanne. Kailan pinagalitan at ininsulto si Fangkon sa harap niya. Galit siya, pero anong magagawa niya kung galit siya? Kailangan ba talagang makipaglaban sa mga kapansanan sa pag-iisip? Mahalaga ang dignidad, mas mahalaga ang buhay. Anong ginagawa mo pa? Punta ka sa camp. Inutusan ni Lu Roxanne ang kanyang mga nasasakupan sa malamig na boses, at pagkatapos ay magalang na sinabi sa 7 matatanda, ang kanyang pinsala. Bagaman ito ay napakabigat, kaya ko pa ring panatilihin ang aking buhay. Higit pa rito, ang kalooban ng bata na mabuhay, nakangiting sabi ng 7 matanda, mas malakas ito kaysa sa 1,000 taong gulang na anak ng isang asong babae. Nang marinig ito, sa wakas ay nagpakita si Lu Roxanne ng nakakagaan ng ngiti sa kanyang nagyelo na mukha at tumango. Ngunit paano ang tungkol dito? 7 matanda sa oras na ito mahina ang ilang mga nag-aalala ng pag-asa ng isang mata, mayroon pa ring lumalamon sa masamang matako na pagkain ng ilang natitirang monghe, ang ilan ay nalulumbay. Bagaman hindi ko ito mapasuko, mayroon akong iba pang mga paraan. Siguro maaari kong pigilan ito na hindi makagambala sa atin pansamantala. Luro Uzin daw. Tumango ang 7 matatanda at inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang Aaron sa mas komportableng lugar. Pagkatapos nito, inilabas nila ang paggamot sa kampo. Nang makitang abala siya roon, sinulyapan ni Lu Roxanne ang masamang katakawan sa malayo at lumipad palabas na parang engkanto. Evil tao tay, Aaron ay nasaktan ng mga taong ito. Sumunod ka sa akin at tutulungan kitang mahanap ang mga monghe na ito. Malakas na sabi ni Lu Roxanne. Nang marinig ni Fangkon ang mga salita ni Lu Roxanne, pinagalitan niya si Lu Roxanne. Hindi niya inaasahan na ang pamilya ni Miss Lu, ang katawan ng libu-libong ginto, at maging ang pinakamatalinong ulo, ay gagawa ng katangahang bagay at kakausapin, isang hayop. Nakakatawa ito, tingnan mo kung gaano ka-in-love ang mga babaeng walang isip, sarkastikong sabi ni Fangkon. Ngunit nang siya ay malamig at sarkastiko, sa oras na ito, ang masamang tao tay, na humahabol sa mga monghe na iyon, ay biglang huminto at tumingin kay Lu Roxanne ng walang mata ang ulo. Ilang sandali pa, umungal siya sa mahinang boses, na parabang naiintindihan niya ang mga salita ni Lu Roxanne. Sa direksyon ni Lu Roxanne, nagmamadali siyang pumunta sa malayong kagubatan sa bundok. Si Fangkon at ang kanyang partido ay ganap na hanggal. Tumingin ka sa akin at ako ay tumingin sa iyo. Kahit ang paghinga ay tila nagpapalamig sa kapaligiran. Ano ang alam nila? Paano magiging mababa ang IQ ni Lu Roxanne, at paano nakaalis ang Aaron sa masamang tao tay? Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay magkasamang lumitaw ang masamang tao tay at Hansani sa border town. Sa mga sumunod na araw, tahimik silang lahat. Ngayon, tinutulungan ng masamang tao tay ang Aaron na patayin ang mga monghe na iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Maraming ipinaliwanag. Sa paglahok ni Lu Roxanne, nagsimula ring mag-ipon ang mga tao ng Lanshan Pavilion. Gayunpaman, ang hindi nila maisip ay, bagamat ang mga pinsala ni Aaron ay napakahirap gamutin, ang 7 matatanda ng Asol na Bundok Pavilion ay ginagawa ang kanilang makakaya, at ang Aaron ay may malakas na hangarin na mabuhay. Hindi ito mga problema. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang araw at isang gabi ng paggamot, ang pinsala sa likod ng Aaron ay lubos na bumuti. Ngunit ang problema ay, sa isang kisap mata, 2 araw na naman ang lumipas, ngunit si Aaron ay nakoma pa rin at hindi na magising. Nalilito ito sa 7 matatanda at iba pa, ngunit si Aaron lamang ang nakakaalam na ang kanyang katawan ay nasaktan na, higit na pagod.
Matapos ang lahat ng uri ng pagpapahirap ng masasamang monghe, halos maabot ng katawan ni Aaron ang limitasyon nito. Kahit na para makaahon sa gulo, sumabog ang katawan ni Aaron at inayos ang sarili. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang ang buong buhay ng Aaron ay umabot sa dulo ng pagbagsak. Kung ito ay ang kanyang malakas na pagtitiis at paghahangad, kung ito ay isang ordinaryong tao, ito ay hindi niya kayang suportahan ang kanyang sarili bago ang pagsabog ng sarili at pag-aayos ng sarili. Ang taong ito ay hindi lamang sumusuporta sa kanyang sarili, ngunit nasakop din ang digmaan pagkatapos nito. Ang katakutan ng eksena, natural, ay kumakain hindi lamang ang kamanghamanghang kalooban, kundi pati na rin ang limitasyon ng katawan. Ang Aaron ngayon, sa ilalim ng kompletong pagpapahinga, ay natural na pumasok sa panahon ng matinding pisikal na pagkapagod. Ang regurgitation o self-protection ng katawan ay nabuo ang Aaron's coma sa loob ng 2 araw. Ngunit sa 3 araw na ito, maraming lubhang kawili-wiling mga bagay ang nangyari sa labas. Sa tulong at gabay ni Lu Roxanne, ang matako ng kasamaan ay halos dumating sa Dang Sanping. 10,000 monghe ay natural na hindi makasabay sa bilis ng mga eksperto tulad ng lalaking nakaitim. Kahit na ang ilan sa kanila ay halos hindi makasabay, karamihan sa kanila ay luma na. Gusto nilang itago ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasamantala sa bundok, ngunit ang nakilala nila ay si Lu Roxanne, isang lalaking may napakataas na mga nagawa at may kakayahang umangkop sa mga pangunahing utak. Ito ay ginagawa silang tulad ng isang kombinasyon ng mga aso sa pangangaso at mga mangangaso. Kahit na kaya nilang itago ang kanilang mga landas, hindi nila matatakasan ang walang katumbas na pagtutulungan. Sa loob ng 3 araw, nagkaroon ng hiyawan ng mga multo at alulong saan man sa lambak. 3 araw na ang nakalipas, sobrang yabang nila noong binubuli nila ang Aaron, at ngayon ay sobrang nahihiya sila kapag umiiyak sila. Magandang reincarnation ng langit, hindi maganda ang kabayaran. Ngunit iba dito, ang isa pang lugar ay halos nasa desperado na sitwasyon. Umuungol. Sa hangganang bayan, nagkaroon ng dagandong at dagandong. Ang mababang boses ay parang pangkalahatang boses, na nagpapalamig sa mga tao. Ngunit ang higit na nakakagigil at nakakairita ay ang mga boses na ito ay nagmumula sa halos lahat ng sulok ng lungsod. Ang pinaka-core ay malinaw na ang restaurant sa oras na ito. Wow! Sa harap ng buong restaurant, ang bilang ng mga zombie ay umabot sa isang nakakatakot na nakakabaliw na density. Sa kasalukuyan, ang potensyal ng baha ay lampas na sa paglalarawan. Mas katulad sila ng mga langgam, bubuyog, o mga debris flow. Nakatambak sila sa isa't isa, parang bundok. Ang restaurant, halos 2 palapag ang taas, ay napapaligiran ng mga zombie. Ang ikatlong palapag, na dating isang lookout tower, ay ganap na nawala ang orihinal na function nito. Sa halip, ito ay naging isang gateway. Ilang mga alagad ng Mystery Alliance ang umasa sa pass na ito para labuhin at patayin ang mga zombie na umakyat sa grupo ng mga bangkay at natisod na umakyat sa bintana mula sa ikatlong palapag. Ngunit isa-isa, natatakpan ng putik at dugo, medyo wala rin silang kapangyarihan sa oras na ito. Pagtingin sa paligid, halos nakatambak ang mga zombie sa second floor kung saan-saan. Pagtingin pa lang sa kanila ay pinamanhid na nila ang anit ng mga tao, hindi pa banggitin ang pagpatay sa kanila ng isa-isa. Ang mga tao sa labas ay desperado, at ang mga tao sa loob ng restaurant ay mas desperado. Ang buong loob ng restaurant ay halos suportado ng mga taong may makakapal na patpat o iba pang kasangkapan. Malinaw, ang mga ito ay umiiral upang suportahan ang pader. Pero kahit ganoon, malinaw na naririnig ng buong restaurant ang langit-ngit sa paligid. Ang mga dingding mula sa unang palapag hanggang sa ikalawang palapag at maging sa ikatlong palapag ay patuloy na kumikislap dahil sa panlabas na puwersa, na tila direktang gumuho anumang oras. At kung ano ang ibig sabihin ng pagbagsak, alam ng lahat na dapat ay ang pagdagsa ng mga zombie, ang mga tao ay nagiging pagkain sa plato. Ngunit sa oras na ito, walang nagmamalasakit dito, dahil gutom ang higit na ikinababahala nila sa kasalukuyan. Ito rin ang pinakamalaking problema. Ang lahat ay nakahiga sa lupa, halos nanghihina, ang mga labi ay tuyong-tuyo at mapatla, namamatay. Ang ilang mga tao na mahina sa paglilinang ay nakahiga sa lupa at hindi gumagalaw. 4 na araw na ang Aaron,
pero ngayon wala pa ring balita. Siya, talagang hindi niya tayo iiwan, di ba? Sa oras na ito, kahit na ay palaging napaka-nakapangangatwiran tulong mula sa lahat ay hindi maaaring makatulong ngunit buksan ang bibig na puno ng sutla, sinabi despairingly. Sa sandaling sinabi ito, walang tugon sa pinangyarihan. Wala silang lakas para sumagot. Tanging ang kanilang mga mata lamang ang nakabukas at puno ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang bumangon si Fumang at gumawa ng isang nakakagulat na hakbang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.